Nang ibigay niya ang kanyang upuan sa isang matandang babae sa bus, narinig ni Maya mula rito. Kapag niregaluhan ka ng asawa mo ng kwintas, ibabad mo ito magdamag sa isang basong tubig. Sa sandaling iyon ay hindi niya ito pinansin, ngunit lumipas ang ilang araw, nang totoong dalhan siya ng asawa ng isang kwintas. Naalala ni Maya ang babala at inilubog ito sa isang basong tubig. Isinara ni Maya ang folder ng accounting, pinatay ang monitor, at nag-inat sa upuan upang luwagan ang kanyang naninigas na leeg. 5 minuto na lang bago mag-alas 6. Oras na para umuwi. Mula sa bintana ng opisina ng construction firm sa labas ng Quezon City, dumidilim na ang aspaltong kalsada. Siguradong ninanakaw na ng pagtatapos ng taon ang mga huling oras ng liwanag. Sa pasimano ng bintana ay may isang naninilaw na halamang pako na palagi nilang nakakalimutang diligan, at isang tasa ng malamig na kape na may gatas. Ang ikatlo niya para sa araw na iyon. Itinago niya ang mga dokumento sa vault, siniguradong nakakandado ito, at kinuha ang kanyang bag sa ilalim ng lamesa, isang kupas, nakayumangging bag na may mahabang strap na 5 taon na niyang ginagamit. Ang pagbili ng bago ay palaging ipinagpapaliban para sa ibang araw. Bukod pa rito, sa totoo lang, walang pera para doon. Ang sweldo ng isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa gilid ng syudad ay hindi sapat para sa mga luho. Amoy alimuong, at bleach ang pasilyo. Kakatapos lang lampasuhan ng tagalinis na si Aling Puring ang sahig ng unang palapag. Binati siya ni Maya nang may tango habang dumadaan. Itinulak ang mabigat na pintuan sa harap, at lumabas sa kalsada. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ng Rizal ay humampas sa kanyang mukha, manipis at nakakapanimdim. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang jacket, at mabilis na naglakad patungo sa sakayan 7 minuto sa kahabaan ng konkretong pader ng Industrial Park sa Valenzuela, at pagkatapos ay tatawid sa pedestrian lane. At doon matatagpuan ang sakayan, na may tabinging bubong, at isang nakapaskil na iskedul ng bus, na matagal nang walang pumapansin. Ang bus na rutang 17 ay bumibiyahe ayon sa sarili nitong gusto, na hindi tumutugma sa anumang opisyal na iskedul. Kabisado na ni Maya ang biyaheng iyon, bawat araw ng trabaho. 5 araw sa isang linggo, sa nakalipas na 3 taon, mula sa opisina hanggang sa babaan niya sa Barangay Rosario at 35 minuto kapag walang traffic. Ngunit kapag may traffic, at sa panahong ito ng taon ay palaging may traffic, inaabot ito ng 15 minuto, minsan 1 oras. Matagal na siyang tumigil sa pagkainis dahil doon, tulad din ng pagtigil niyang mainis sa maraming iba pang bagay sa buhay. May ilang tao na sa sakayan. Isang babaeng may bitbit na mabibigat na plastic bag mula sa Pure Gold. 2 teenager na may backpack. Isang matandang lalaking nakasombrero na nakatingin sa kanyang cellphone. Bahagyang lumayo si Maya, at inilabas din ang sarili niyang cellphone dahil sa nakasanayan, hindi dahil may hinihintay siyang mahalagang mensahe. Walang mensahe. Sa totoo lang, sino ba ang magte-text sa kanya? Ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan na si Leah, ay lumipat noong Tagsibol, para tumira sa Cebu, kasama ang kapatid nito. Mas malapit sa dagat. Nagtatawagan sila minsan, ngunit palang-pala na lang. Nag-a-adjust pa si Leah sa bago nitong tahanan. May sarili na itong mga gamit, sariling mga kwentuhan, sariling buhay. Hindi naghihinanakit si Maya. Sadyang habang lumilipas ang bawat buwan, mas nagiging mahirap pindutin ang numero nito. At magkwento ng higit pa, sa simpleng ayos lang naman ang lahat dito. Dumating ang bus pagkalipas ng 12 minuto. Isang asul na city bus, na may mga malalabong bintana, at mga pintong nakakabinging tumitili kapag bumubukas. Sumiksik si Maya sa loob, at napagtantong hindi siya makakaupo. Walang bakanting upuan. Kumapit siya sa bakal, inipit ang bag sa kanyang tagiliran, at inihanda ang sarili sa isang mahabang biyaheng nakatayo. Kumadyot ang bus at umarangkada. Muntik nang matumba si Maya. Pilit na binabalanse ang sarili. Dumaan ang mga pamilyar na kalsada sa likod ng malabong salamin, mga saradong sari-sari store, ang kumukurap na ilaw ng isang botika, ang maiitim na puno sa boulevard. Nakatingin siya sa bintana, at naisip na kailangan niyang bumili ng patatas at sibuyas, at malamang na hindi pa na itatapon ni Anton ang basura. Pinakiusapan niya ito kaninang umaga. Tumango ito, ngunit ang pagtangong iyon ay wala nang ibig sabihin. Anton, kapag naiisip niya ang kanyang asawa, hindi nakakaramdam si Maya ng inis o init ng pagmamahal, kundi isang mabigat at pamilyar na dalahin. Parang isang backpack na matagal mo nang pasan, na hindi mo na napapansin ang bigat, pero sumasakit pa rin ang likod mo. Nagkakilala sila 5 taon na ang nakalipas. Inimbitahan sila ng ilang parehong kaibigan sa isang birthday party.
Isang apartment na puno ng tao. Musikang umaalingaw-ngaw mula sa speaker, mga kwentuhan sa balkonahe. 32 anyos na noon si Maya, at halos isuko na ang pag-asang may darating pa sa buhay niya. Hindi naman sa iniisip niyang pangit siya. Sadyang ang takbo ng buhay niya ay trabaho-bahay lang. Minsan sine kasama si Leah. Minsan kape sa bahay ng kapitbahay. Isang mundong walang lalaking nananatili. Pero nanatili si Anton. 2 taon itong mas matanda sa kanya. Matangkad, may maitim na buhok, at may nunal sa kanang pisngi na nagbibigay rito ng maamong aura. Hindi ito madaldal, pero eksakto kung magsalita. May talento itong sabihin kung ano mismo ang gustong marinig ng kausap. Nang gabing iyon, umupo ito sa tabi niya sa kusina, nang magsiuwian na ang lahat, at 2 oras silang nag-usap tungkol sa trabaho, mga plano, at kung gaano kakaiba ang buhay. Nagtatrabaho ito bilang manager sa isang car dealership, at kinukwento iyon ng may halong pagpapatawa sa sarili. Tumawa si Maya. Matagal na siyang hindi nakatawa ng ganoon. Pagkaraan ng 1 buwan, naging magkasintahan sila. 6 na buwan pagkatapos, tahimik silang nagpakasal, nang walang malaking handaan sa munisipyo. Naging testigo niya si Leah. Sa panig naman ni Anton, ay ang kaibigan nitong si Carlo. Pagkatapos sa munisipyo, naupo silang 4 sa isang cafe. Umorder si Anton ng 1 bote ng wine, at nagbigay ng toast na nagpaluha kay Maya. Sa pagkakahanap sa'yo ng huli na. Pero panghabang buhay. Maganda ang unang taon. Umuuwi si Anton mula sa trabaho. At minsan ay nag-uuwi ng murang mga bulaklak, ngunit nagpapasaya ito kay Maya. Kapag weekend, sabay silang nagluluto at gumagawa ng mga plano. Nagkukwento ito tungkol sa pagbubukas ng sariling negosyo. Isang bagay na may kinalaman sa mga car parts. Nakikinig si Maya, naniwala sa kanya, at sinuportahan siya. Gusto niya na may kasama siyang magbahagi ng mga gabi, para hindi na bumalik sa isang walang taong bahay. Pagkatapos, may unti-unting nagbago, halos hindi napapansin, tulad ng lamat sa pader, na sa una ay aakalain mong anino lang. Umalis si Anton sa trabaho sa dealership. May nahanap akong mas maganda, sabi nito. Hindi na nagtanong si Maya. Naisip niyang alam ng asawa niya ang ginagawa nito. Ang mas magandang opsyon ay nauwi sa isang pekeng kumpanya, na nagsara pagkatapos ng 2 buwan. Sumunod ang ibang bagay pagbebenta ng kung ano-ano sa internet. Mga kwento tungkol sa isang partnership sa isang nagngangalang Kiko na hindi kailanman nakilala ni Maya. Sa bawat pagkakataon, nagdadahilan si Anton. Pansamantala lang to. Naghahanap ako. Mahirap ang merkado ngayon. Kailangan kong mahanap ang niche ko. Lumipas ang mga buwan. Walang lumabas na niche. Mas lalong tumagal ang oras ni Anton sa computer. Mga website, video, walang katapusang pakikipag-chat sa Messenger. Minsan lumalabas ito para sa mga meeting, at umuuwing pa iba-iba ang mood. Minsan masaya, minsan madilim ang timpla. Wala itong inuuwing pera sa bahay. Minsan nakakakuha ito ng maliliit na racket. Tumutulong sa naglilipat bahay. Nag-a-assemble ng mga IKEA furniture na iniaalok niya online, pero napakaliit na kitalang na kadalasang ginagastos niya sa sarili. Pinasan lahat ni Maya mag-isa. Ang hulugan sa bahay, pagkain, pang-araw-araw na gastusin lahat galing sa sahod niyang accountant na parang lumiliit taon-taon. Hindi siya gumagawa ng eksena. Hindi siya nagbibigay ng mga ultimatum. Siguro dapat ginawa niya iyon. Ngunit lumaki siya sa isang pamilya, kung saan nagtitiis ang mga babae. Nagtitiis ang nanay niya sa tatay niya, ang lola niya sa lolo niya, at itinuturing itong normal. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil naniniwala silang ganoon talaga dapat ang takbo ng buhay. Pamilya ay pamilya. Sa hirap at ginhawa, ang tanging tunay na kayamanang mayroon si Maya ay ang bukid. Isang lote na may bahay na bato sa bayan ng Alfonso, Cavite. 20 minuto mula sa Tagaytay. Ipinamana sa kanya ng kanyang lola, si Lola Belen, ang bahay. Namatay ito 2 taon na ang nakalipas, tahimik habang natutulog. Sa edad na 83. Umiyak si Maya ng husto, kaya hindi siya nakapagsalita sa burol. Ang lola niya ay higit pa sa isang lola para sa kanya. Ito ang kanyang angkla, ang kanyang sandigan, isang taong pwede niyang bisitahin anumang oras at simpleng umupo lang sa beranda na may hawak na isang tasa ng mainit na salabat. Ang bukid ay ang mga bakasyon tuwing tag-araw, ang amoy ng mga hinog na prutas na nahuhulog sa damuhan. Ang nilulutong halayang ube ni Lola sa kawali sa ibabaw ng apoy. Ang langit-ngit ng tarangkahan, ang mga timba ng tubig mula sa balon,
Ang pusang may guhit ng kapitbahay, na humihiga sa beranda, habang pinapikit-pikit ang mata sa araw. Lahat ng iyon ay naiwan. Nakatayo pa rin ang bahay. Lumalaki pa rin ang mga puno ng santol at mangga. Tanging ang lola lang niya ang wala na. Tumaas ang halaga ng mga lupa sa Alfonso taon-taon. Ang mga katabing lote ay naibebenta na sa malalaking halaga. Umuunlad ang lugar. Nag-aspalto sila ng maayos na kalsada mula sa bayan, at may itinatayong subdivision ng mga bahay bakasyonan malapit doon. Tinatantiya ni Maya kung magkano ang halaga ng kanyang lupa, pero hindi niya pinag-iinteresan ang halagang iyon. Hindi niya planong ibenta. Si Anton, sa kabilang banda, ay nagsimulang buksan ang usapan 6 na buwan pagkamatay ng lola. Noong una, maingat lang, na parang nagtatanong lang, Maya, iniisip ko lang, bihira naman tayong pumunta sa bukid, nakatengga lang yon, pero nagbabayad pa rin tayo ng amilyar. Kung ibebenta natin, pwede nating invest ang pera sa mas magandang negosyo. May nakita akong pagkakataon. Kung may puhunan lang tayo. Tahimik na umiling si Maya at nagpunta sa kusina. Hindi na nagpilit si Anton, ngunit makalipas ang ilang buwan, ay ibinalik nito ang usapan. Ngayon ay mas direkta na. Tingnan mo, nag-research ako. Ang mga lupa sa Alfonso ay nagkakahalaga ng nasa 15 milyong piso. Kasama ng bahay, pwede nating maibenta ng 20 milyon kung makakahanap tayo ng magandang buyer. Totoong pera yan, Maya. Pwede ba nating? Hindi, putol niya ng mariin. Walang paliwanag. Pero, bakit ayaw mong maging praktikal? Baka mabulok lang ang bahay na nakatiwangwang. At yung ipapaayos. Sinabi ko ng hindi, Anton. Bahay yun ni Lola. Hindi ko yun ibebenta. Tumahimik ito. Pero nakita ni Maya kung paano nanigas ang kalamnan sa panga nito. Pinagsalikop nito ang mga daliri sa tuhod at lumingon sa bintana. Tapos na ang usapan, ngunit gaya ng matutuklasan niya sa huli, para lang iyon kay Maya. Tumigil si Anton sa direktang pagbubukas ng usapan, pero paminsan-minsan ay nagbibitiw ito ng salita. Kung may malaking ipon lang tayo mula sa ganyang lupa, malamang matagal na tayong nakalipat sa bagong kondo. Pinalampas lang ito ni Maya. Akala niya ay nagrereklamo lang ito. Hindi niya alam na matagal na itong tumigil sa simpleng pagrereklamo lang. Nang malamig na hapong iyon, gumagapang ang bus sa trapiko. Humihinto sa bawat stoplight. Nakatayo si Maya malapit sa likurang pinto. Nakakapit sa bakal habang binibilang ang mga bababaan. Sa ikatlong hinto bago ang sa kanya, tumayo ang lalaking nasa unahan niya at zamuno papunta sa labasan. Umupo si Maya sa nabakanting pwesto. Isang malamig na upuang plastik na may lumubog na gitna, at inunat ang kanyang mga binti. Sumasakit ang kanyang likod pagkatapos ng buong araw sa upuan. Sa sumunod na hinto, bumukas ang mga pinto at isang matandang babae ang sumakay sa bus mababa, maliit, may suot na mahabang abong coat, at isang madilim na berdeng sombrero. Nasa 70 taong gulang na siguro ito, baka higit pa. Umahon ito sa mga hakbang habang nakakapit sa handrail at lumingalinga. Walang bakanting upuan. Tumayo si Maya nang walang pag-aalinlangan. Automatiko ito. Palagi niya itong ginagawa. Mula noong bata pa siya, itinuro na sa kanya ng kanyang lola. Kung may matandang nakatayo sa sasakyan, tatayo ka. Nang hindi nag-iisip, walang pagtatalo sa isip, simpleng tatayo ka lang. Upo po kayo, sabi niya habang tumatabi. Tiningnan siya ng babae. Ngumiti ng may pasasalamat, hindi isang malapad na ngiti, kundi sa isang mainit na paraan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. At umupo, bumalik si Maya sa bakal at inayos ang tayo. Walang espesyal. Isang ordinaryong hapon. Sa isang ordinaryong bus. Lumipas ang 3 istasyon. Unti-unting nawalan ng tao ang bus. Nagsibabaan ang mga pasahero. Ang pagod ng pagtatapos ng araw ay napawi. Naghahanda na si Maya sa pagbaba niya. Inilipat niya ang kanyang bag sa kabilang balikat. Kinapa ang kanyang pamasahe sa bulsa. At pagkatapos ay nakaramdam ng mahinang tapik sa kanyang siko. Lumingon siya. Ang matandang babaeng nakaberdeng sombrero ay nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata, kabaligtaran sa inaasahan ni Maya, mula sa isang babae sa kanyang edad, ay hindi maluha-luha o malabo. Malinaw ang mga ito, matalas, at may nakakapasong talim, na tila hindi lang siya nakatingin, kundi may nakikitang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Hija. Sabi ng babae sa mahinang boses. Bahagyang yumuko para maamoy ni Maya ang banayad na amoy ng sampagita at menta.
Makinig kang mabuti sa akin. Kapag niregaluhan ka ng asawa mo ng kwintas, huwag mong isusuot. Ibabad mo ito magdamag sa isang basong tubig. Magtiwala ka ba sa akin? Natigilan si Maya. Mas humigpit ang hawak ng kanyang kamay sa bakal. Automatiko siyang umatras ng kalahating hakbang at tiningnan ng matanda. Sinusubukang intindihin. Isa ba itong biro? Isang hidden camera prank? Marahil na pagkamalan lang siya ng babae. Anong kwintas? Anong baso? 2 taon nang walang nireregalo si Anton sa kanya. Noong huling birthday niya, dinalhan siya nito ng bouquet. Mula sa pinakamalapit na flower shop 5 carnation na nakabalot sa plastic na walang man lang nakasulat sa card. At bago iyon, hindi na matandaan ni Maya kung kailan siya huling binigyan ng kahit anong matatawag na regalo. Pasensya na po, sabi ni Maya na sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Tingin ko po na pagkamalan niyo lang ako. Dahan-dahang umiling ang matanda. Ang galaw nito ay kalmado at sigurado. Walang pag-aalinlangan. Hindi kita napagkakamalan, Maya. Tandaan mo lang, isang basong tubig sa gabi. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Nakaramdam si Maya ng panginginig, na gumapang sa kanyang likod. Maliit, hindi komportable, parang malamig na hangin. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magtanong kung paano nito nalaman ang pangalan niya, ngunit sa sandaling iyon ay biglang pumreno ang bus, at umalingaw-ngaw mula sa speaker ang isang metalikong boses, Barangay Rosario. Sumipol pabukas ang mga pinto. Humakbang si Maya pababa. Inilapag ang isang paa sa bangketa, at agad na lumingon pabalik. Nakatingin sa loob ng bus, sa pamamagitan ng bukas na pinto. Nakatupo ang matanda, hindi gumagalaw, magkadaupang palad sa kanyang kandungan. Nakatingin sa unahan, hindi kay Maya, kundi sa isang punto sa kawalan, na tila 1 minuto ang nakalipas ay walang anumang pag-uusap na nangyari sa pagitan nila, na parang walang nangyari. Sumara ang mga pinto, umalis ang bus, at ang mga pulang ilaw sa likuran nito ay naglaho sa dilim. Nakatayo lang si Maya sa sakayan ng ilang segundo, na hindi makagalaw. Pagkatapos ay inayos niya ang bag sa kanyang balikat at naglakad pa uwi. Tumawid sa eskinita. Dumaan sa parke na may kinakalawang na slide, at mga duyan na mahinang lumalangit-ngit sa hangin. Ang kanyang 5 palapag na apartment building ay nasa dulo ng bakuran sa pagitan ng mga lumang puno. 3 palapag, Unit 18. Umahon siya sa hagdan. Walang elevator ang gusali, at binuksan niya ang pinto, gamit ang susi. May ilaw sa bungad. Nakasabit ang jacket ni Anton sa sabitan. Mula sa kwarto, ay may maririnig na patuloy na ingay. Ang computer, tulad ng dati. Andito na ko, sabi ni Maya sa hangin, habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Uy! Sagot ni Anton mula sa kung saan sa loob ng apartment. Ang boses nito ay tila walang pakialam. Malayo ang isip. Nagpunta si Maya sa kusina. Umaapaw na ang basurahan. Tahimik niyang inilabas ang plastic bag, itinali, at iniwan sa tabi ng pinto. Pagkatapos ay binuksan niya ang refrigerator. Halos walang laman ang mga estante. Isang piraso ng keso na nanunuyo sa balot nito. Bukas na garapon ng atsara, 1 litrong gatas, at mga itlog. Kumuha siya ng itlog. Naglagay ng kawali sa kalan. Habang tumatalsik-talsik ang mantika sa pinipritong itlog, nanatiling nakatingin si Maya sa bintana patungo sa bakuran. Ang poste ng ilaw sa labas ay nag-iilaw sa isang pudol ng tubig, kung saan nakareflect ang kapiraso ng madilim na kalangitan. At muli, parang sirang plaka, umalingaw-ngaw ang boses sa kanyang isipan. Hindi kita napagkakamalan, Maya. 1 basong tubig sa gabi. Paano nalaman ng babaeng yon ang pangalan niya? Sigurado si Maya na ngayon niya lang ito nakita sa unang pagkakataon. Hindi pamilyar ang mukha nito. Hindi niya rin kilala ang boses. Marahil may kinalaman ang matanda sa kanyang lola. Maliit na bayan ng Alfonso. Magkakakilala ang lahat. Pero walang matandaan si Maya, na ganoong tao sa mga kaibigan ng kanyang lola. Bagamat sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, ay mas madalang na niya itong mabisita kaysa sa nararapat. Trabaho, bahay, Anton. Sa hapunan kung matatawag mang hapunan ang pritong itlog, kanin, at mainit na tsaa umupo si Anton sa harap niya, nakatingin sa cellphone, at hindi man lang nag-aangat ng paningin. Gustong ikwento ni Maya ang tungkol sa matanda. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga salita. Isipin mo, kanina sa bus. Ngunit tumigil siya. May pumigil sa kanya. Hindi takot o hinala, kundi isang malabong pakiramdam na ang usapang ito ay hindi para kay Anton,
na ipagwawalang bahala lang nito iyon gamit ang isang kumpas. Sasabihin niya, baka baliw na, yung matanda, at babalik muli sa kanyang screen. At malamang ay tama ito. Sa lohikal na paraan ay tama talaga ito. Isang hindi kilalang matanda sa bus na nagbibigay ng mga kakaibang payo, maraming baliw na paggala-gala dyan. Kaya hindi niya ito kinuwento. Nilinis niya ang mga pinggan, hinugasan ang kawali, pinunasan ang lamesa. Bumalik si Anton sa computer. Pumasok siya sa kwarto para matulog. Pinatay ang ilaw, at matagal na nakahiga habang nakatingin sa kisame. Sa kabilang panig ng pader, mahinang umaalingaw-ngaw ang boses ng isang video. May pinapanood si Anton hanggang 10 oras ng gabi. Kapag niregaluhan ka ng asawa mo ng kwintas, tumagilid si Maya, itinaklob ang kumot hanggang sa kanyang baba, at sinubukang matulog. Anong kwintas? Walang ireregalong kwintas si Anton sa kanya. 2 taon na nga itong hindi bumibili kahit isang bar ng tsokolate. Napagkamalan lang siya ng matanda, o sadyang kakaibang babae lang ito. Nangyayari yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nagsimulang magbilang ng paghinga. Nakatulog din siya bandang 4:00. Lumipas ang 1 linggo. Tuluyan nang dumating ang lamig. Sa umaga, ang mga naiwang tubig sa bakuran ay nababalot ng manipis na yelo na natutunaw kapag hapon dahil sa ambon. Pumapasok si Maya sa trabaho, sumasakay pa uwi sa parehong bus, naghahanda ng hapunan, at natutulog gaya ng dati. Ang kakaibang karanasan sa bus ay unti-unting nabubura sa kanyang memorya, tulad ng isang lumang litrato. Nakikita pa rin ang mga hugis, ngunit naglalaho na ang mga detalye. Ilang beses nagulat si Maya nang maalala niya ang nakakapasong mga mata ng matanda at ang amoy ng sampaguta. Ngunit agad niya itong iwinawaksi. Task. Noong Huwebes ng gabi, isang ganap na ordinaryong Huwebes, walang espesyal umuwi si Maya nang medyo ginabi kaysa sa nakasanayan. Sa supermarket sa kanilang kalye, mahaba ang pila. Naghintay siya ng mga 15 minuto para sa 1 kilong bigas at isang bote ng mantika. Umakyat siya sa ikatlong palapag, pinatunog ang mga susi, binuksan ang pinto, at agad na napansing may naiiba. Sa bungad ay amoy pabango, hindi ang naiwang amoy kahapon. Hindi amoy na kumapit na, kundi bago, matapang, parang may kakamada pa lang nito. Nasa pasilyo si Anton. Bagong ahit ito, napakalinis ng ahit kaya't mukhang nangingitim-ngitim ang balat nito tulad noong panahon na nagkakilala pa lang sila. Nakasuot ito ng dark blue na polo, na may maliit na print. Hindi agad na intindihan ni Maya kung bakit mukhang kakaiba ang polo na iyon sa kanya. Sa kanya napagtanto. Bago ito, hindi pa nalalabhan, makikita pa ang tupi ng pabrika sa Mangas. Kailan niya ito binili, at higit sa lahat, gamit ang anong pera. Maya, halika. Sabi nito gamit ang ibang boses mas malambing kaysa sa nakasanayan. May tonong matagal nang hindi naririnig ni Maya mula rito. Marahil 1 taon, o 2. Ganito ito magsalita noong nililigawan pa siya nito, noong gusto nitong magpa-impress. Ibinaba niya ang plastik ng pinamili sa isang upuan. Mabagal na hinubad ang kanyang jacket, walang pagmamadali. May isang bagay sa loob niya ang nanigas, tulad ng isang nakabanat na tali, kahit hindi niya pa alam kung bakit. Ano yun? Tanong niya. Wala, may maliit na regalo lang ako para sa'yo. Iniabot nito ang kamay. Sa kanyang palad ay may isang maliit na dark blue velvet box, ang klase na nakikita sa mga jewelry store. Tiningnan lang ito ni Maya, nang hindi gumagalaw. Sa loob ng ilang segundo, ay ganoon lang sila. Nakalahad ang kamay nito, hawak ni Maya ang kanyang basang bandana, at sa pasilyo ay namayani ang katahimikan. Tanging ang tunog lang ng orasan sa kusina ang maririnig. Kunin mo, sabi ni Anton. Sa boses nito ay may kislap ng pagkainip mabilis, parang anino sa likod ng salamin. Hindi nangangagat yan. Kinuha ni Maya ang kahon. Magaan ito, halos walang bigat. Ang velvet sa ilalim ng kanyang mga daliri ay malambot at bahagyang malamig. Ano to? Tanong niya. Kahit kusang binubuksan na ng kanyang mga kamay ang takip. Gusto lang kitang pasayahin. Nagtatrabaho ka ng mabuti, napapagod ka. Naisip kong nararapat sa'yo ang isang magandang bagay. Sa loob, sa ibabaw ng isang puting satin na unan, ay may isang gintong kwintas. Manipis, pino, na may eleganteng pagkakahabi. Sa unang tingin, isa lang itong ordinaryong alahas. Walang espesyal. At sa sandaling iyon, tinamaan si Maya. Hindi ito isang ideya.
kundi isang pisikal na pakiramdam, parang suntok sa dibdib. Ang boses ng matanda, ang parehong mababang boses na amoy sampagita. Kapag niregaluhan ka ng asawa mo ng kwintas, huwag mong isusuot. Ibabad mo ito magdamag sa isang basong tubig. Nanginig ang kanyang mga daliri. Muntik nang dumulas ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Mas hinigpitan ni Maya ang pagkakapigil dito at pinilit ang sarili na tumingin kay Anton. Inaasahan siya nitong magsalita. May kaunting ngiti, bahagyang nakatagilid ang ulo. Parang isang aso na naghihintay na ibato ng amo ang bola. Dapat ay nagsabi siya ng salamat. Dapat ay ngumiti siya. Isinuot ang kwintas at hinalikan ito sa pisngi. Yun ang ginagawa ng mga asawa kapag nireregaluhan sila ng alahas ng asawa nila. Yun sana ang normal. Pero walang normal dahil araw ng Huwebes, hindi niya birthday, ni hindi nila anibersaryo, o araw ng mga kababaihan. Dahil ang lalaking hindi man lang siya nabilhan ng kahit isang kahon ng tsokolate, sa loob ng 2 taon, ay nakatayo roon, nakasuot ng bagong polo, amoy pabango, at inaalok siya ng gintong kwintas, dahil alam ng matanda sa bus, ang kanyang pangalan. Ngumiti si Maya. Naging mahirap ang pagngiti, na parang nakalimutan na ng mga kalamnan sa kanyang mukha ang galaw na iyon, at kailangang muling pag-aralan. Ang ganda. Salamat, Anton. Isusuot ko bukas pagpasok sa trabaho. Gabi na ngayon, at pambahay na ang suot ko. Nagbago ang mukha ni Anton. Napakanipis. Sa isang iglap, nanatili ang ngiti, ngunit nag-iba ang kanyang mga mata. May kumislap sa mga ito, na parang inis, pagkabigo. Malinaw na inaasahan nitong isusuot niya ang kwintas, sa mismong sandaling iyon, sa pasilyo sa harap nito. Sige, kung anong gusto mo, sabi nito, habang ibinubulsa ang mga kamay. Pero isusuot mo araw-araw ha? Babagay sa'yo yan. Pinili ko yan ng mabuti. Oo naman. Tumango si Maya nang may paninindigan. Dinala niya ang kahon sa kwarto, inilapag sa nightstand katabi ng alarm clock at ng baso ng tubig na palaging nandoon. Isinara niya ang pinto. Isinandal ang kanyang likod dito, at nanatili ng ganoon ng ilang segundo, nakadiin ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Mabilis at hindi pantay ang tibok ng puso niya, parang pagkatapos tumakbo. Lumapit siya sa nightstand, binuksan ang kahon at kinuha ang kwintas. Itinaas niya ito, iniharap sa ilaw ng lampara. Mukhang normal ang kwintas. Ang pagkakagawa ay pino at pantay. Kumikinang ang ginto. Ang lock ay medyo mas makapal kaysa sa normal sa ganitong uri ng alahas, kasama ang bilugang elementong iyon. Kinapa ito ni Maya gamit ang mga daliri makinis, lapat na lapat, walang siwang, walang kahina-hinalang detalye, isa lang itong simpleng lock. Kung gayon, ano ba ang hinahanap niya? Ano ang kinatatakutan niya? Isang hindi kilalang matanda sa bus ang nagsabi sa kanya ng isang kalokohan, at nakatayo siya ngayon sa kwarto, na sinusuri ang regalo ng kanyang asawa, parang isang pulis na sumisiyasat sa isang kahina-hinalang bagay. Ibinalik ni Maya ang kwintas sa kahon, nagpalit ng damit, pumunta sa kusina, itinabi ang mga pinamiliang bigas sa kabinet, ang mantika sa estante, at isinalang ang takure ng tubig. Nasa kwarto si Anton sa harap ng computer. Naririnig ni Maya ang mahinang pag-click ng mouse at ang paminsan-minsang pag-ubo nito. Uminom siya ng tsaa, habang nakatingin sa madilim na bintana. Sa salamin ay nakasabit ang mga patak ng ambon na kumikinang sa ilaw ng poste. Umiikot sa kanyang isipan ang mga panalo, parang isang carousel na nakalimutang pahintuin ng isang tao. Sinasabi ng lohika sa kanya ang isang bagay. Kalimutan mo yan. Alisin mo sa isip mo. Siraulo ang matanda. Ang kwintas ay kwintas lang. Matuwa ka na nakaalala ang asawa mo sa'yo minsan. Pero may ibang bagay. Hindi ang lohika, kundi isang bagay na mas malalim mula sa rehiyon ng intuisyon, mula sa madilim na silong ng kamalayan, kung saan hindi umaabot ang liwanag ng rason. At sinasabi ng ibang bagay na iyon. Suriin mo. Tumunog ang takure. Hinugasan ni Maya ang tasa, pinunasan ang kanyang mga kamay, at nakinig. Mula sa kwarto ay maririnig ang tunog ng isang video. Abala si Anton. Tahimik niyang binuksan ang cabinet sa itaas. Kumuha ng isang normal na basong salamin ng Duralex yung klase. Na dekada na sa kusinang iyon pinuno ito ng tubig mula sa gripo. Bumalik sa kwarto, kinuha ang kwintas sa kahon, at maingat, gamit ang 2 daliri, inilubog ito sa baso. Dumausdos ang kwintas sa ilalim. Ang gintong habi ay bahagyang lumuwag sa tubig. Tumagilid ang lock. Tinakpan ni Maya ang baso ng isang platito.
Bumalik sa kusina, at binuksan ang pinakailalim na drawer ng cabinet, kung saan nakatago ang mga kaldero, isang lumang kawali, at mga baking pan, na 3 taon na niyang hindi ginagamit. Itinulak niya ang baso sa pinakasulok-sulokan, sa likod ng isang malaking kalderong tuklap na ang enamel. Hindi kailanman binubuksan ni Anton ang drawer na yon. Sa lahat ng taon na iyon, hindi kahit kailan. Hindi ito nagluluto at wala itong pakialam sa mga gamit sa kusina. Isinara niya ang drawer, umayos ng tayo, at tiningnan ang kanyang mga kamay. Bahagyang nanginginig ang mga ito. Ikinuyom ito ni Maya ng mahigpit, binuksan, muling ikinuyom, at pagkatapos ay pinatay ang ilaw sa kusina at pumunta sa kwarto. Humiga si Anton pagkaraan ng hating gabi. Nakahiga si Maya nang nakapikit ang mga mata at nakikinig habang naghuhubad ito sa dilim, sa paglangit-ngit ng kama sa bigat nito, sa ingay ng paghila ng kumot. Sa 1 minuto, naging pantay ang paghinga nito. Mabilis itong makatulog, palagi itong ganoon. Nanatiling gising si Maya na iniisip ang baso sa ilalim ng drawer. Ang gintong kwintas sa ilalim nito. Ang malabong ilaw mula sa poste sa bintana. At na kinabukasan ng umaga ay kailangan niyang tingnan ang basong iyon. Nakatulog siya ng madaling araw. Marahil alas 4, marahil alas 5, pira-piraso, mabigat, at walang panaginip ang kanyang tulog. Tumunog ang alarm ng asi sa 30. Iminulat ni Maya ang kanyang mga mata at nanatiling nakahiga ng ilang segundo habang nakatingin sa kisame. Sa tabi niya, nakatagilid si Anton, nakaharap sa pader habang nahulog ang kumot mula sa balikat nito. Maingat siyang bumangon, isinuot ang robe, at lumabas ng kwarto habang isinasara ang pinto. Kulay abo ang lamig sa kusina. Pumapasok mula sa bintana ang hamog ng madaling araw. Binuhay ni Maya ang coffee maker. Pagkatapos ay nanatiling nakatayo ng mga 10 segundo habang nakahawak sa hawakan ng ilalim na drawer. Hindi magawang buksan ito. Isang tangang pag-iisip ang umiikot sa kanyang ulo. Habang hindi niya binubuksan ang drawer, mananatiling maayos ang lahat. Habang hindi niya tinitingnan, ang kwintas ay mananatiling kwintas. Ang tubig ay tubig lang, at makakapagpatuloy siya sa buhay. Hinila niya ang hawakan. Bumukas ang drawer ng may paglangit-ngit. Nasa lugar ang baso. Sa likod ng kaldero, natatakpan ng platito. Kinuha ito ni Maya gamit ang 2 kamay, itinaas sa tapat ng mga mata, at dinala sa bintana, kung saan mas maliwanag ang ilaw. Malabo ang tubig, hindi lang basta malabo, hindi lang kaunti, kundi malabong totoo. May kulay madilaw-dilaw, at maruming kulay na hindi nagagawa ng simpleng metal. Sa ilalim ay nakahimlay ang kwintas. At sa tabi ng lock, may nakita si Maya na wala noong nakaraang gabi. Ang bilugang palamuti sa lock, ang maliit at makinis na bahagi na inakala niyang dekorasyon, ay gumalaw, at nalantad ang isang napakaliit na butas, parang isang maliit na taguan. Mula sa butas na ito, isang malapot at malabong sangkap ang tumagas sa tubig na kumalat bilang isang maruming ulap. At sa tabi nito ay nakalutang ang mga labi ng isang bagay na medyo malinaw, namaga at nawasak. Hindi agad naintindihan ni Maya kung ano ito. Sa kanya napagtanto. Isang gelatin capsule tulad ng sa mga gamot, ngunit napakaliit, nakatago sa loob ng lock, na sa magdamag ay natunaw sa tubig at bumukas, naglalabas ng laman nito. Nakatayo si Maya sa kusina, nakayapak at suot ang lumang robe, hawak ang baso, habang nakaunat ang mga braso, at nawalan siya ng hininga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malaki kaysa sa takot dahil sa isang pagkakaunawang unti-unting pumapasok sa kanya. Parang malamig na tubig na pinupuno ang buong espasyo sa loob niya. Ang kwintas na iyon ay dapat na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang lock na iyon ay dapat na nakadikit sa kanyang balat, sa manipis na balat sa batok kung saan malapit ang mga ugat sa dugo, kung saan mainit ang katawan. At ang kapsulang iyon ay matutunaw, hindi sa tubig, kundi dahil sa init ng kanyang katawan, unti-unti, araw-araw. Tumunog ang coffee maker at namatay. Napatigilan si Maya. Inilapag ang baso sa lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay ng isang pino, at hindi komportableng panginginig, parang may lagnat siya, ngunit wala naman. Nanatili siyang tahimik, nakatingin sa basong may malabong tubig, at mabilis at mariing nag-iisip. Nagsasapawan ng mga ideya. Ang unang naisip niya ay itapon ang lahat sa lababo. Itapon ang kwintas sa basurahan, at kalimutan ito bilang isang bangungot, magpanggap na walang nangyari. Ang ikalawang naisip niya ay pumasok sa kwarto. Gisingin si Anton, ihampas ang baso sa mukha nito.
at sa wakas ay isigaw. Ano to? Anong ginawa mo? Anong balak mong gawin? Ngunit walang ginawa si Maya sa dalawang iyon. Nanatili siyang nakatayo sa kusina, at may isang bagay sa loob niya ang mismong bagay, na nag-utos sa kanyang suriin ito kahapon ang nagsabi ngayon. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang sumigaw. Huwag mong sayangin. Mag-isip ka. Tinakpan niya ang baso ng platito tulad ng dati. Inilagay sa isang plastic bag, at itinali ng mabuti. Itinago niya ang plastic sa loob ng kanyang bag sa trabaho. Ang kupas na kayumanggi. Pagkatapos ay nag-ayos siya, nagbihis, at nagsuklay ng buhok. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, tulad ng isang robot, ngunit tumigil na sa panginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa kwarto ay may narinig na ingay. Gumising na si Anton. Narinig ni Maya ang paglangit-ngit ng kama. Ang mga hakbang nito sa pasilyo, ang tunog ng tubig sa banyo. Makalipas ang 1 minuto, nagpakita ito sa kusina. Inaantok pa, nakasuot ng gusot na t-shirt at pantalon ng pajama habang kinukusot ang mga mata. Ang aga mo ngayon, sabi nito, habang humihikab. Kailangan kong pumasok ng maaga, sagot ni Maya habang binubutones ang kanyang jacket. Matatag ang boses niya, kahit siya ay nagulat. Quarterly closing, kailangan na ng boss, bago mag-alas 9. Ah, ganun ba? Okay. Nagsalin si Anton ng kape. Sinuot mo ba yung kwintas? Tumigil saglit si Maya, na nasa pinto na, at saka lumingon. Tiningnan siya ni Anton, mula sa ibabaw ng kanyang tasa. Matalas ang tingin nito, hindi tamad, hindi nag-aalinlangan, kundi nakamasid ng mabuti. Nakatingin ito sa kanyang leeg. Hindi pa, sabi niya. Parang marupok yung lock. Natatakot akong maiwala ko sa trabaho. Siguro ipapatingin ko muna sa alahero. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Anton ng mabilis. Parang pag-alon ng tubig. At agad na nawala. Nagkibit balikat ito. Sabagay, normal lang naman ang lock, pero ikaw bahala. Sige, may late na ko. Lumabas si Maya. Isinara ang pinto. At doon lang sa may hagdan pinahintulutan ang sariling huminga. Hindi siya pumasok sa trabaho ng araw na iyon. Sa halip, sumakay siya ng bus papunta sa sentro ng lungsod at bumaba malapit sa health center ng barangay. Naghintay siya ng 1 oras sa pila para makita ang doktor doon, hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil hindi niya alam kung saan papupunta. Ang doktor, isang babaeng may pagod na mukha, ay pinakinggan ang magulong salaysay ni Maya at, sa pagkabigla niya, ay hindi ipinahiwatig na baliw siya. Kinuha nito ang telepono, tinawagan ng isang kasamahan, at isinulat ang isang address sa papel. Ito ang municipal laboratory. Tumatanggap sila ng mga sample para sa toxicological analysis. Pumunta ka ngayon din. Ibigay mo ang tubig at ang kwintas. Punan mo ang form doon. Pumunta si Maya. Nasa kabilang dulo ng siyudad ang laboratorio, sa isang lumang gusali na may mahabang pasilyo na amoy bleach at kemikal. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa empleyado sa reception, isang binatang nakasuot ng lab gown na nakinig ng may propesyonal na pagiging kalmado. Pinunan niya ang form, inilabas ang plastic na may baso mula sa kanyang bag, at kinalag ang tali. Maingat na kinuha ng teknisyan ang baso, tiningnan ang loob, at napansin ni Maya kung paano bahagyang gumalaw ang mga kilay nito sa isang iglap. Wala itong sinabi. Dinikit lang ang numero sa isang sticker, at itinabi ang baso sa isang lalagyan. Ang resulta ay lalabas sa 3 hanggang 4 na araw ng trabaho, sabi nito. Tumawag ka sa numerong ito o pumunta rito ng personal. 4 na araw. Lumabas si Maya ng laboratorio patungo sa kalsada. Umupo sa isang bangko sa labas. At nanatili roon ng mga 20 minuto, habang pinapanood ang mga dumadaang sasakyan. Pagkatapos ay tumayo siya at umuwi. Kailangan niyang mabuhay sa loob ng 4 na araw na iyon sa piling ni Anton na parang walang nangyari, at kinaya niya ito. Nagluto siya ng hapunan spaghetti, ininit na sopas mula kahapon, kanin at bistek. Umupo siya sa sofa para manood ng TV, habang patuloy sa pag-click ng mouse si Anton sa lamesa nito. Tumabi siya ritong matulog. Nakinig sa paghinga nito sa dilim, at nanatiling gising habang nakatingin sa kisame. Sa umaga ay bumabangon siya, nagtitimpla ng kape, at pumapasok sa trabaho. Ang lahat ay parang dati lang, parang walang nangyari. 2 beses nagtanong si Anton tungkol sa kwintas sa mga araw na iyon. Ang una ay noong hapunan, habang tinutusok ang spaghetti ng tinidor na parang walang pakialam. So, napacheck mo na sa alahero? Sumagot si Maya na hindi pa siya nagkakaroon ng oras.
Ang ikalawa ay isang umaga ng weekend nang naghahanda siyang mamili. Maya, bakit hindi mo sinusuot? Pinaghirapan ko yun. Pinili ko ng mabuti, medyo nakakatampo na. Malambing ang boses nito. Halos nasasaktan. Pero muli na namang nakita ni Maya ang mabilis at matalas na tingin na direktang nakatutok sa kanyang leeg, na parang sinusuri ito. Sa susunod na linggo, isusuot ko na, sabi niya. Pangako. Tumango ito at tumalikod. Sa ikaapat na araw, isang Martes, nagpaalam si Maya na lumabas ng maaga pagkatapos mananghalian. Sinabi niya sa boss niya na may appointment siya sa doktor at pumunta sa laboratorio. Walang tao sa pasilyo. Tanging ang ugong lang ng fluorescent lights sa kisame. Ibinigay niya ang numero ng kaso niya at binigyan siya ng isang sobre. Binuksan niya ito gamit ang kanyang namamanhid na mga daliri habang nakaupo sa upuan sa tabi ng dingding. Ang report ay nakaprint sa opisyal na papel. May mga selyo at pirma. Tuyo ang mga salita, formal at puno ng mga teknikal na termino. Ngunit naintindihan agad ni Maya ang buod. Sa tubig ay natagpuan ang mga bakas ng heavy metal compounds tinga at thallium sa konsentrasyong lubos na lumalampas sa pinapayagang limitasyon. Kapag matagal na dumikit sa balat, lalo na sa bahagi ng leeg, unti-unting pumapasok ang kemikal sa katawan. Ang gelatin capsule ay idinisenyo para sa mabagal na pagkatunaw gamit ang init ng katawan. 3 beses binasa ni Maya ang huling pangungusap. Idinisenyo para sa mabagal na pagkatunaw gamit ang init ng katawan, ang init ng kanyang katawan, ng kanyang sarili. Iyon ay dapat na unti-unting natutunaw sa kanya, sinisip-sip ng kanyang katawan, nilalason siya araw-araw, linggo-linggo. Habang siya'y pumapasok sa trabaho, nagluluto ng sopas, at natutulog sa tabi ng lalaking gumawa nito. Tiniklop niya ang report at ibinalik sa sobre. Inilagay niya ito sa kanyang bag. Tumayo, at lumabas ng laboratorio. Sa labas, umiihip ang malamig na hangin, at naglakad si Maya sa bangketa, nang hindi isinasara ang kanyang jacket. Hindi iniinda ang hangin, ang ambon, o ang mga naglalakad na tao. Pakiramdam niya sa loob niya ay parehong walang laman at napakabigat, tulad ng isang kwarto na inalisan na ng lahat ng muebles ngunit nakalimutang patayin ang ilaw. Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa presinto. Maingay sa presinto. Sa kabilang pader, may nagtatalo at nagsisigawan. Lumalagablab ang mga pinto kapag sinasara. Tumutunog ang telepono na walang sumasagot. Umupo si Maya sa isang matigas na upuan sa pasilyo. Nakayakap sa kanyang bag na naglalaman ng sobre sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Matagal bago makatawag ng tao ang pulis sa bungad. Pero pagkatapos ay sinamahan siya nito sa isang opisina sa ikalawang palapag. Bata pa ang inspektor, mga nasa 30 anyos, maikli ang buhok, may pagod na mga mata, at may malamig na kape sa lamesa sa tabi ng tambak ng mga folder. Sinabi nitong ang pangalan niya ay Inspector Mendoza. Inilapit nito ang isang upuan at nakinig ng mabuti, nang hindi siya inabala habang kinukwento ni Maya ang lahat. Nagsalita siya ng kalmado, sa tamang pagkakasunod-sunod. Kahit siya ay nagulat sa pagiging kalmadong ito, ang kwintas, ang baso, ang laboratorio, ang report, ipinatong niya sa lamesa ang sobre kasama ang resulta, at ang plastik na naglalaman ng kwintas na kinuha niya mula sa laboratorio kalakip ng report. Binuklat ng inspektor ang form, binasa ito, at tumingin. Alam mo ba na isa itong napakaseryosong akusasyon? Alam ko, sagot ni Maya. Kaya nga nagdala ako ng ebidensya. Hindi lang ako nagpunta rito na may kwento. Tumango ito. Kumuha ng complaint form mula sa drawer at inabutan siya ng ballpen. Matagal na nagsulat si Maya. Maingat, pinupunan ang bawat linya gamit ang maliliit na letra. Nang matapos siya, binasa muli ng inspektor ang dokumento. Nagtanong ito ng ilan para linawin ang mga detalye. Kailan ba eksaktong niregalo ni Anton ang kwintas? Paano ito kumilos pagkatapos? Kung nagtanong ba ito tungkol dito? Sumagot si Maya ng maikli at eksakto. Nagsusulat ng notes si Inspector Mendoza. Hihiling kami ng bagong pagsusuri sa aming laboratorio. Sabi nito, standard procedure ito, at magsisimula kami ng investigasyon. Sa ngayon, umuwi ka muna at umarte na parang walang nangyari. Huwag mong sasabihin sa asawa mo ang tungkol sa reklamo o sa mga resulta. Kaya mo ba iyon? Kaya ko, sabi ni Maya at naintindihan nitong kaya nga niya talaga. 4 na araw na niya itong ginagawa. Mas mabilis na umusad ang investigasyon kaysa sa inaasahan niya.
3 araw pagkatapos, tinawagan siya para pumunta sa presinto. Sinalubong siya ni Inspector Mendoza sa parehong opisina. Mas marami nga lang folder sa lamesa at iba na ang mug ng kape na may pingas sa gilid. Kinumpirma ng ikalawang pagsusuri ang mga resulta, sabi nito, thallium at tingga. Ngayon ay iniimbestigahan na namin kung saan eksaktong pinabago ang kwintas. Humingi kami ng mga CCTV footage mula sa mga jewelry store sa lungsod. Matagal-tagal bago namin nakuha, pero paliit na ng paliit ang aming hinahanap. Tumango si Maya at umalis. Usad pagong ang oras. Malapot, parang pulot na bumabagsak mula sa kutsara. Patuloy siyang pumapasok sa trabaho, umuuwi, at nagluluto ng hapunan. Walang napapansin si Anton, o nagpapanggap itong walang napapansin. Mas madalang na itong magtanong tungkol sa kwintas. Minsan nagbibitaw ito ng salita na parang nagtatanong lang. So, hindi mo pa rin sinusuot? At sasagot si Maya, na isusuot niya iyon sa weekend. At sa bawat pagkakataon, ay nakikita niya ang mabilis na aninong tumatawid sa mukha nito. Pagkaraan ng ilang panahon, tumawag muli ang inspektor. Iba ang tono ng boses nito, kalmado, direkta. Nahanap na namin ang jewelry store. El Diamante Jewelry sa Avenida Rizal. Sa footage ng camera, makikita ang asawa mong nakikipag-usap sa isang alahero. Ang petsa ay 10 araw bago niya ibigay sa iyo ang kwintas. Nai-interrogate na namin ang alahero. Pumunta si Maya sa presinto. Ikinuwento sa kanya ni Inspector Mendoza ang mga detalye. Ang alahero, isang middle-aged na lalaki, na mahigit 20 taon na sa negosyo, ay nagpahayag na dumating ang kliyente na may dala ng tapos na kwintas. At humiling ng isang kakaibang bagay ang gumawa ng isang maliit na uka sa lock na may takip kung saan pwedeng ilagay ang isang gelatin capsule. Ipinaliwanag nito na sa loob ay may mga halamang gamot at pampabango. May sakit daw ang asawa niya at inirekomenda ng isang herbalist na idikit ito sa katawan niya. Hindi na nagtanong ang alahero, sabi ng inspektor. Kakaiba ang pinapagawa, pero teknikal na walang iligal. Ginawa niya ito sa loob ng 3 araw. Naningil siya ng makatuwirang halaga. Pero may iba pa. Binuksan nito ang folder at nilabas ang transcript ng interrogation. Nabanggit ng alahero na habang ginagawa nito ang trabaho, pumasok sa tindahan ang isang matandang kakilala nito, isang retiradong alahera, isang matandang babae na nagngangalang Lola Nenita. Minsan, tinutulungan siya nito sa pagtatasa ng mga bato dahil matalik itong kaibigan ng may-ari. Nagkataon lang itong pumasok, nakita ang kakaibang ginagawa at naging interesado. Ikinuwento ng alahero sa kanya ang tungkol sa pinapagawa, sa kapsula, at sa mga halamang gamot. Sinabi nitong narinig lahat iyon ni Lola Nenita. Naging napakaseryoso nito, at matagal na tinitigan ang litrato ng kwintas na iniwan ng kliyente. Nakikinig si Maya at may isang bagay sa loob niya na nagsimulang gumalaw, parang mga piraso ng puzzle na matagal na niyang iniikot-ikot sa kanyang mga kamay. Hindi naiintindihan kung paano ito mabubuo. Lola Nenita, mabagal niyang inulit, isang matandang babae, alahera. Hindi pa namin natutukoy kung anong koneksyon nito, sabi nito. Pero tingin ko alam ko kung sino siya, sabi ni Maya. Tumawag siya ng gabi ring iyon. Hindi kay Lola Nenita, wala siyang numero nito. Tumawag siya kay Aling Nena, ang kapitbahay ng lola niya sa Alfonso, ang tanging tao doon na may numero siya. Sumagot si Aling Nena pagkaraan ng 4 na ring. Natuwa ito. Nagsimula itong magtampo na hindi na raw nagpapakita si Maya. At si Maya, habang pinuputol ang pagsasalita nito sabay paghingi ng pasensya, ay direktang nagtanong, Aling Nena, may kilala po ba kayong Nenita? May sandaling katahimikan sa linya. Pagkatapos, bulalas ni Aling Nena, Maya, anak, abay syempre, si Nenita na kaibigan ng Lola Belen mo. Magkaibigan na sina Nenita at Belen sa loob ng 40 taon, simula pa kabataan nila. Sabay silang nagsimula sa pabrika. Pagkatapos ay pumasok sa alahasan si Nenita at sa accounting naman ang lola mo. Pero nanatili silang magkaibigan hanggang dulo. Nung may sakit na ang lola mo, sinabi niya rito, Nenita, pag may nangyari sa Maya ko, pakibantayan naman siya. At ipinangako iyon ni Nenita. Nakaupo si Maya sa kusina, habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, at unti-unting nabubuo ang larawan, parang isang mosaic, na kulang ng isang piraso, na ngayon ay nahanap na. Nakita ni Lola Nenita sa jewelry store, ang isang kakaibang ipinapagawa. Ang profesional nitong intuisyon, 40 taon, sa trabaho,
Ang nagsabi ritong ang mga halamang gamot sa isang gelatin capsule na nakatago sa lock ng kwintas ay kahina-hinala, pero hindi nito alam kung para kanino ang kwintas. Ngunit ang alahero, na walang nakitang sikreto sa pinapagawa, ay ikinuwento ito sa kanya. Nabanggit na ang pangalan ng customer ay Anton, na nagkwekwento ito tungkol sa asawa nitong subsob sa trabaho, napapagod. At mayroon silang bahay sa Alfonso, na malapit na nilang ibenta para magsimula ng bagong buhay. At pansamantala, gusto muna nitong pasayahin ang asawa gamit ang halamang gamot na iyon. Alfonso, Anton, asawa, ibebentang bahay. Kinilabutan si Lola Nenita. Alam na alam niya kung kanino ang bahay sa Alfonso. Ilang beses nang naikwento ito ni Lola Belen sa kanya. Halos mailarawan na niya ang bawat puno ng santol sa bakuran. At ang asawa ni Maya ay nagngangalan ding Anton. Madalas ding mabanggit ni Lola Belen ang pangalan nito noong nabubuhay pa siya. Palaging may pag-aalala. Ngayon ay sigurado na si Lola Nenita. Pero, anong gagawin niya? Pumunta sa pulisya. Gamit ang ano? Hinala? Ang kapsula ay mismong kliyente ang nagdala. Hindi alam ng alahero kung ano ang laman nito. Teknikal, walang batas na nilabag. Sabihin ng direkta kay Maya. Pero paano? Lalapit sa isang halos hindi niya kilalang nakababatang babae at sasabihin, gustong lasunin ng asawa mo. Iisipin ni Maya na baliw siya. Hindi ito maniniwala kahit isang salita. Iba ang ginawa ni Lola Nenita. Alam niya ang address ni Maya. Ibinigay iyon ni Lola Belen sa kanya, sakaling may emergency. Alam niya kung anong bus ang sinasakyan nito pa uwi. Naisisingit ng Lola sa usapan nila ang pagrereklamo, na araw-araw na susuffocate ang apo niya sa bus 17. Sa loob ng 3 magkakasunod na gabi, sumakay si Lola Nenita, isang 70 taong gulang na babaeng sumasakit ang mga tuhod, sa bus 17 sa iba't ibang sakayan at binagtas ang buong ruta. Pinagmamasdan ang mukha ng mga pasahero. Sa ikatlong gabi ay nakita niya si Maya at binigay ang nag-iisang payo na maaaring gumana walang bintang, walang paliwanag, walang pagpapanik. Isang simple at direktang utos. Ibabad ang kwintas sa isang basong tubig. Kung mapanganib ang kapsula, lalabas iyon sa tubig. Kung hindi, walang mangyayari. At iisipin lang ni Maya na nakaengkwentro siya ng isang baliw na matanda. Sadyang tinawag siya ni Lola Nenita sa kanyang pangalan para tumatak sa kanyang isipan ang mga salita para hindi ito ipagwalang bahala ni Maya. At hindi na siya nagbigay pa ng ibang paliwanag dahil ang mga paliwanag ay magdudulot lamang ng pagkamausisa, hindi ng tiwala. Ibinaba ni Maya ang telepono at matagal na nakaupo sa lamesa ng kusina, hindi binubuhay ang ilaw. Sa labas, nakasindi ang mga poste ng ilaw. Dumadausdos ang mga patak ng ambon sa salamin. 3 gabi. Isang matandang babae ang bumiyahe sa isang pampasaherong bus para bigyan ng babala ang apo ng namatay nitong kaibigan. Hindi man lang sigurado kung lason nga ba ang nasa loob ng kapsula at isinugal nitong magmukhang baliw. Pero ipinangako nito iyon kay Lola Belen at tinupad nito ang pangako. Dinakip si Anton 2 linggo pagkatapos ng reklamo. Hindi ito nalaman ni Maya mula sa inspektor, kundi sa tsismusang kapitbahay niya na nakakita sa police car na pumasok sa bakuran at sa 2 lalaking nakasibilyan na umakyat sa 3 palapag. Tumawag ang kapitbahay kay Maya sa trabaho. Umaapaw sa mga detalye, pero alam na ito ni Maya nang sandaling iyon. Binalaan na siya ni Inspector Mendoza sandali, nung umaga sa telepono. Ngayong araw namin siya aarestuhin at ihahalughog ang bahay. Huwag kang uuwi sa apartment hanggang gabi. At hindi nga siya umuwi. Nanatili siyang nakaupo sa trabaho, habang nakatitig sa monitor, nang walang nakikitang kahit anong numero. Nasa keyboard ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi gumagalaw ang mga daliri. 2 beses tinanong ng kasamahan niyang si Marie, kung maayos lang ba ang pakiramdam niya. Tumango si Maya at sinabing masakit lang ang ulo niya. Nang gabi, muling tumawag ang inspektor, at pinapunta siya sa presinto. Matatag ang boses nito, pero may naaninag na bago si Maya. Hindi pagod, kundi bigat ng isang taong nakita ang inaasahan niyang makita at kaya't hindi nakakaramdam ng ginhawa. Sa opisina, ibinunyag ni Inspector Mendoza ang resulta ng paghahalughog. Sa computer ni Anton, natagpuan nila ang search history ng nakalipas na 6 na buwan. Naghanap ito ng impormasyon tungkol sa transdermal poisoning, tungkol sa pagpasok ng mga nakakalasong kemikal sa balat. Nagbasa ito ng mga artikulo tungkol sa mga sintomas ng chronic thallium poisoning.
Pumasok ito sa mga forum kung saan tinatalakay ang mga kaso ng pagkalason sa heavy metal. Nag-type siya sa search engine ng mga pariralang. Gaano katagal ang exposure sa thallium para makapinsala? At transdermal penetration ng tingga sa leeg. Ang mga paghahanap ay kalat sa magkakaibang panahon, hindi sa isang araw lang, kundi sa loob ng 3 buwan, na parang sistematikong pinag-aaralan ang paksa. Unti-unti, nakakita rin sila ng chat history sa isang messaging app. Gamit ang isang alias na hindi tumutugma sa tunay nitong pangalan, nakipag-usap si Anton sa isang anonymous na account tungkol sa pagbili ng thallium compound. Ang order ay ginawa sa isang website na nagbebenta ng chemical reagents. Nakapangalan ang padala bilang reagent para sa scientific experiment. Ang package ay naihatid sa isang pickup point ilang buwan na ang nakalipas, pero ang pinakamahalaga ay hindi nasa computer. Sa drawer ng lamesa nito, sa ilalim ng tambak ng mga lumang magazine, may isang deed of donation na nakahanda. Donor, Maya. Doni, Anton. Object of the donation, lote at bahay sa Alfonso. Puno na ang kontrata, pirma na lang ang kulang. Sa tabi nito ay may business card ng isang real estate agency at isang printout ng anunsyo sa pagbebenta. Ang halaga ng lupa ay 25,000 piso. Idinisenyo ang plano para sa ilang buwan, sabi ng inspektor habang isinasara ang folder. Hindi niya planong patayin ka. Hindi agad-agad. Iba ang kalkulasyon niya. Sa araw-araw na pagsuot ng kwintas, ang kapsula ay unti-unting matutunaw sa init ng iyong katawan. Microdoses ng nakakalasong kemikal ang papasok sa balat mo. Pagkaraan ng ilang linggo ay magsisimula na ang mga sintomas. Matinding pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkalito ng isip, panghihina. Malamang ay iisipin ng mga doktor na dahil lang iyon sa stress o labis na pagkapagod. Sa ganoong sitwasyon, nade-depress, may depektong pag-iisip, ikaw, base sa plano niya, ay walang paglaban na pipirmahan ang paglipat ng titulo, at pagkatapos ay ang pagbebenta nito. Nakikinig si Maya, at naramdaman niyang may tuluyang namatay sa loob niya. Hindi ang galit, matagal nang naglaho ang galit. Hindi ang takot. Matagal nang nawala ang takot. Sa buong tagal ng mga araw ng paghihintay, ang huling alipato na sa ilang linggo, sa isang sulok ng kanyang sarili, ay umaasa pa ring isa lang itong pagkakamali, na may paliwanag, na hindi magagawa iyon ni Anton, ang alipatong iyon, ay tuluyan ng namatay. Kaya niya, kinalkula niya ang lahat. Nahanap niya ang kemikal, nahanap ang alahero, inihanda ang kontrata, naghanap ng buyer. 25,000,000 piso. Ganun niya pinahalagahan ang buhay niya, hindi lang buhay niya, kundi ang kalusugan niya, ang katinuan niya, ang kakayahan niyang humindi. Sa interogasyon, noong una, ay itinanggi ni Anton ang lahat. Sinabi nitong normal na regalo lang ang kwintas. Hindi pa nito narinig kailanman ang salitang thallium, na ang search history ay dahil lang sa kuryosidad matapos itong makapanood ng dokumentaryo. Nang ipakita sa kanya ang usapan tungkol sa pagbili ng kemikal, nanahimik ito ng ilang minuto, at saka nag-iba ng taktika. Sinabi nitong mga halamang gamot talaga ang laman ng kapsula, na nagkamali ang laboratorio, na gusto niya lang tulungan ang asawa sa labis na pagkapagod nito. Ngunit ang bigat ng mga ebidensya ay hindi na nagbigay ng palusot sa kanya. Ang laboratory report, na kinumpirma ng 2 beses, ang salaysay ng alahero, ang kuha sa CCTV, ang browser history, na may dosenang planadong mga paghahanap, ang pakikipag-chat tungkol sa pagbili ng thallium, ang nakahandang kontrata, ang business card ng ahente ng lupa. Ang bawat ebidensya, kung isa-isa, ay pwedeng lusutan. Ngunit nang pinagsama-sama, gumawa ito ng isang tuwid at matibay na linya, parang riles ng tren. Nagsimula ang kasong kriminal para sa attempted murder at serious physical injuries. Nagsampa ng annulment si Maya, ng buwan ding iyon. Naging madali ang proseso. Si Anton, na nasa ilalim ng investigasyon, ay hindi na tumutol. Mabilis na naasikaso ang mga papeles. Walang pag-aagawan ng ari-arian, walang pagkikita sa husgado. Nilipat ni Maya ang mga gamit nito sa 2 itim na garbage bag at dinala sa nanay nito. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Tiningnan ang mga bag, pagkatapos ay si Maya, at kinuha ang mga ito nang tahimik ng walang ni isang tanong. Naiwang walang laman ang apartment. Naglalakad si Maya sa mga kwarto at nasasanay sa katahimikan. Kinalas niya ang computer table ni Anton at inilabas sa balkonahe. Sa lugar nito ay inilagay niya ang lampara ng kanyang lola na nakatago sa tuktok ng aparador. Sa gabi,
Binubuhay niya ito, umuupo sa silya, at nagbabasa sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon. Dati ay wala siyang oras o lakas. Nahanap niya si Lola Nenita sa tulong ni Aling Nena. Ibinigay sa kanya ang numero nito at tinawagan ito ni Maya. Nang maikli at asiwa, tinanong niya kung pwede silang magkita. Agad na pumayag si Lola Nenita ng walang tanong. Sadyang nagtanong lang ito ng, "Ayos ka lang ba, Maya?" At nanginig ang boses nito. Binisita siya ni Maya isang Sabado ng umaga. Bitbit ang isang bungkos ng malalaking puting carnation na tinda sa palengke sa kanilang lugar. Nakatira si Lola Nenita sa ikalimang palapag ng walang elevator, sa isang maliit na apartment na punong-puno ng bookshelf at mga paso ng violet plants. Sa pader ay may mga litratong itim at puti na naninilaw na. At sa mga iyon, agad nakilala ni Maya ang isa ang kanyang lola noong kabataan nito, si Lola Belen. Nakasuot ng light-colored na damit at tumatawa. At sa tabi nito, bata rin at tumatawa, ay si Nenita. Sa bakuran ng pabrika, tag-init, at sa likuran, ay ang matangkad na chimenea at ang mga nakasampay na damit. Sa napakaliit na kusina, na ang bintana ay nakaharap sa maliwanag na bakuran, ay amoy kanela, cinnamon, at saging. Sa ibabaw ng lamesa ay may pitsel, 2 tasa na may asul na gilid, at isang platong may hiniwang banana bread. "Upo ka," sabi ni Lola Nenita habang inilalagay ang mga carnation sa isang plorera ng tubig. "Kumain ka. Recipe yan ni Belen. By the way, palagi siyang naglalagay ng mas maraming kanela kaysa sa nakasulat sa recipe, at tama nga siya." Umupo si Maya. Kumuha ng isang hiwa ng banana bread. Kumagat at nakilala agad ang lasa eksakto kung paano ito iluto ng kanyang lola. Parehong tinapay, parehong saging, parehong kanela. At dahil doon, may bumara sa kanyang lalamunan. Umupo si Lola Nenita sa harap niya, binalot ng mga kamay ang sariling tasa, at nagsimulang magkwento ng walang pagmamadali, sa mahinang boses, kung paano sila nagkakilala sa pabrika. Parehong 19 anyos. Kung paano sila sabay nanonood ng sine tuwing Martes, at pagkatapos ay kumakain ng ice cream. Kung paanong napunta si Nenita sa alhasan, at si Belen naman sa accounting. Pero tuwing Sabado, ay palagi silang nagtatawagan, nang walang palya sa loob ng 40 taon. "Kinuwento niya sa akin lahat tungkol sa'yo," sabi ni Lola Nenita, habang nakatingin sa kanyang tasa. "Kung paano ka sa eskwela. Kung paano ka nakapasok sa college. Kung paano ka unang na-in-love noong 3rd year high school." At umiyak sa kusina niya. Sobrang proud siya sa'yo. At noong kinasal ka natuwa siya. Siyempre, pero nag-alala siya. Sabi niya, hindi naman masama yung asawa ni Maya. Mukhang mabait, pero hindi mapagkakatiwalaan. Walang lakas ng loob. At tinitingnan ang bukid ko ng kakaiba. Sabi ko sa kanya, "Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Belen, alam na ng mga bata yan." Pero umiling lang siya. Tumahimik si Lola Nenita. Ibinaba ang tasa sa lamesa. At sinabing, "Nenita, pag may nangyari sa akin at nasa panganib si Maya, huwag mo siyang iiwan, nakikiusap ako. Wala na akong ibang mahihilingan." Nanaig ang katahimikan sa kusina. Sa labas, naglalakad ang mga kalapati sa pasimano, habang lumilikha ng tunog, gamit ang kanilang mga kuko. "Ipinangako ko sa kanya," sabi ni Lola Nenita, walang idinagdag. At nung nakita ko yung pinapagawa sa jewelry store, yung kapsulang nakalagay sa lock, yung mga halamang gamot, at narinig ko yung pangalang Anton, na may bahay raw sa Alfonso na ibebenta, may kung anong nabasag sa loob ko. 40 taon na ko sa pag-aalahas, Maya. Nakita ko na lahat, pero kapsula sa lock ng kwintas. Kahit kailan hindi. Hindi ginagawa ng mga normal na tao yon. At nung Alfonso, Anton, nabuo agad ang lahat. Naalala ko si Belen agad-agad, kung paano siya nag-alala para sa'yo, kung paano niyang sinabi na hindi mapagkakatiwalaan ang asawa mo, na pinag-iinteresan niya ang bukid, at hindi ko iyon pwedeng palampasin lang. Nakaupo si Maya. Habang magkasalikop ang mga daliri sa tuhod, lumamig na ang banana bread sa plato. Mula sa pader ng kapitbahay, ay may narinig na malambing na musika. Makalumang awitin yung klaseng pinapakinggan ng lola niya sa bukid kapag nakabukas ang mga bintana. "3 gabi kayong sumakay sa bus," sabi ni Maya. "Baka sumakit ng matindi yung tuhod niyo sa lamig." Ikinaway ni Lola Nenita ang kanyang kamay. "Anong tuhod? 20 taon na tong sumasakit. Sanay na ako. At yung bus? Wala yun. Mas marami na kong napagdaanang mas malala." Ngumiti ito. At sa ngiting iyon,
Biglang nakita ni Maya ang kanyang lola. Hindi ang mukha, hindi ang mga tampok nito, kundi isang ibang bagay. Ang parehong tahimik na lakas na hindi nagyayabang, hindi naghahanap ng atensyon, kundi ginagawa lang kung ano ang dapat gawin, dahil iyon ang tama. Niyakap siya ng mahigpit ni Maya. Mahigpit pero asiwa, idinikit ang kanyang mukha sa balikat nito. Naamoy sampagwita at menta ang mismong amoy noong nasa bus. At umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggong iyon. Para sa baso ng malabong tubig, para sa 4 na araw ng paghihintay, para sa pasilyo ng laboratorio, para sa opisina ng inspektor, para sa mga itim na bag na naglalaman ng damit ni Anton, para sa deed of donation na nasa drawer, para sa lola niyang hindi niya nabisita sa huling buwan nito, para sa puno ng santol sa bakuran ng bukid, para sa lahat ng maaari sanang nawala sa kanya. At hindi nawala lahat dahil tumupad ang isang matandang babae sa kanyang pangako. Hinaplos ni Lola Nenita ang kanyang ulo ng walang imik. Wala itong sinabi, nanatili lang itong nakayakap sa kanya. Hindi ibinenta ni Maya ang bukid. Sa kanyang sumunod na bakasyon, noong nililitis pa si Anton, kumuha siya ng ilang araw na leave at pumunta sa Alfonso. Mag-isang sumakay ng bus hanggang sa bayan, at naglakad ng 15 minuto sa maalikabok na kalsada. Dumaan sa isang bukid, at sa isang lumang balon, na may kahoy na takip. Bumukas ang tarangkahan nang may nakasanayang langit-ngit. Puno ng damo ang bakuran. Hanggang tuhod na ang damo. Sa tabi ng bakod ay may tumubong maliit na puno. Naglakad si Maya papunta sa bahay. Umakyat sa beranda, at inikot ang susi sa kandado. Mabigat na bumukas ang pinto, dahil lumobo ang kahoy nito, dahil sa halumigmig. Sa loob ay amoy lumang kahoy, at medyo matamis na amoy. Marahil ay amoy ng nabubulok na prutas, na hindi na nakuha noong nakaraang taon. Isa-isa niyang binuksan ang mga bintana, nilibot ang bahay. Itinutulak ang mabibigat na kahoy para papasukin ang liwanag. Pumasok ang hangin sa mga kwarto, at pinalipad ang mga puting kurtina ni Lola na may burdang bulaklak sa gilid. Nanatiling nakatayo si Maya sa gitna ng kusina, nakatingin sa lamesa, kung saan nagluluto ng halayang ube ang kanyang lola. Sa estante na may mga garapon, sa orasan sa pader, na matagal nang huminto, na hindi niya maatim na itapon. Nanatili siya sa Alfonso ng 1 linggo, ginapas ang mga damo, tinabas ang sanga ng puno ng santol, at pinahiran ng apog ang puno ng mga namumungang puno, tulad ng itinuro ng kanyang lola, isang makapal na patong, hanggang sa unang sanga. Inayos niyang muli ang mga gamit sa aparador. Hindi siya nagtapon ng kahit ano, mas maingat niya lang inayos ang mga ito. Inayos niya ang tumutulong gripo sa kusina. Pagsapit ng gabi, uupo siya sa beranda, na may dalang isang tasa ng mainit na salabat at papanoorin ang papalubog na araw, sa likod ng malaking lawa na nagkukulay kahel sa tubig. Araw-araw dumadaan si Aling Nena para bisitahin siya. Dinadalhan siya ng pandesal at mangga mula sa taniman nito. O kaya na may simpleng umuupo lang para makipagkwentuhan. Sa 2 araw, dumating si Lola Nenita. Nambisita ito sa isang kalapit na bukid kaya dumaan na rin ito. Nagkape silang 3 sa beranda habang nagkukwento si Aling Nena kung paano minsan pinagtabuyan ni Lola Belen ang kambing ng kapitbahay gamit ang walis tingting. Tumawa si Lola Nenita at nagdagdag ng detalye na nakalimutan ni Aling Nena. Bago umalis, lumabas si Maya sa tarangkahan at ipinako sa poste ang isang maliit na karatula na gawa sa kahoy na ipinagawa niya sa isang lokal na karpintero simple. Walang dekorasyon, at may mga letrang nakaukit. Bukid ni Belen. Tuwid ang pagkakakabit ng karatula. Malinaw ang mga letra. At nasisinagan ito ng malambot na liwanag ng araw ng umaga. Nanatiling nakatayo si Maya. Inayos ang karatula. At idinaan ang daliri sa pangalan ng kanyang lola. Pagkatapos ay isinara niya ang tarangkahan, isinukbit ang bag sa balikat, at naglakad patungo sa sakayan ng bus. Naglalakad siya sa maalikabok na kalsada, nilampasan ng pastulan. Nilampasan ng balon, habang iniisip na nananatiling malapit lang ang kanyang lola, hindi sa espiritual na paraan, kundi sa pinakasimple at totoong bagay. Sa pangakong ibinigay ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan, sa 3 malamig na gabi sa isang bus, sa baso na may nakatagong kwintas sa drawer ng kusina, sa banana bread na may mas maraming kanela kaysa sa inutos ng recipe, sa matatalas at malilinaw na mata na tumitig sa kanya sa ilalim ng isang berdeng sombrero at nagsabing, "Ipinangako ko sa kanya, kaya hindi ko siya iniwan." Nagsisimula si Maya ng bagong buhay. Nang walang takot, nang hindi na lumilingon pa sa nakaraan. Hawak ang susi ng bukid sa kanyang bulsa,
At ang tahimik na katiyakan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang mga gintong kwintas o ang milyon-milyong piso para sa isang lupa, kundi ang mga taong tumutupad sa kanilang salita kahit wala na ang taong pinangakuan nila.